Dito na naman ako para magbahagi sa inyo ng mga kung ano-ano na pwede nating pag-usapan. Anyway, nag-canceling client ko this morning, kaya I have time na kumain. Actually, may time ako kumain. Nakapaglaba naman na ako. Lahat na nagawa ko na yung mga bagay na yan kasi cancel nga yung client ko. So, it's okay. Kasi something came up daw. At may kondisyon kasi yung asawa niyan. So, actually, magbabakasyon yan. But the thing is, kaya siya naka-schedule today. But they canceled their vacation, their flight dahil sa meron natang I think yung procedure or something. Anyway, before I start, I would like to say thank you to all my subscriber. May bago na naman akong subscriber kahit papano, nakakatuwa. Talagang kahit papano marami akong kahit na views, it's not that madami like yung mga sikat na mga YouTubers, but I'm okay. At least may someone ako. Hindi naman ako nagmamadali. I was just doing this for my to release my pain, to release to divert my emotion. So okay lang, but syempre pinasok ko ito. I have to work hard. Kailangan ko rin mag-convince sa mga tao. So, ganun talaga. Anyway, look at my ulam. Ito, ano to yung dilis. Dilis ito diba ito yung uso sa inyo ngayon dyan? Yung nalalagay siya, may olive oil siya kaya healthy naman siguro ito. Tsaka maraming bawang. Ngayon lang ako nagtikim nito. Hindi ko alam ito pero alam niyo yung mga client kung umuwi ng Pilipinas sa kakatawa. Yung mga dinadala nila ako yan, mga tuyo, mga daing, yung mga puset, kaya hindi ko namimiss yung mga pagkain sa atin kasi I have everything here. Pati mga kape, lahat ng mga product natin andito sa akin, lahat yan. Binibigay lang sa akin ng mga client kung umuwi. Kaya I'm so blessed to have them. Kaya nagpapasalamat ako sa mga taong, lagi ako naaalala. Tapos ako hindi ko naman sila naaalala. Kasi, alam mo naman ako salbahi ako Anyway, sandali. Anyway, na-stop. Nakalimutan ko yung aking, anyway, before tayo mag-start, magpapakilala muna ako sa mga bago kong subscriber. My name is Regina, RR Vlog. Kaya RR Vlog is because my daughter, ang pangalan niya Rayleigh Jean Rodriguez. So, ako naman Regina Rodriguez. So, RR. And then, kahit initial namin pareho, kaya naisip ko yun dahil mga initial namin pareho lahat. So, yun ang naisip kong ipangalan sa vlog ko. This is my journey after I lost my daughter. I lost her 2022. So, it's been almost 3 years na sa April, so this coming 2025. So parang kailan lang, pero ang feeling ko parang kahapon lang. Kaya pero I keep going. Ito talaga ang buhay, wala tayong magagawa kundi mag-keep going. Kaya ito naisip kong mag-vlog para lang ma-divert ko yung emotion ko at saka occupied ang utak ko. Actually, wala akong ka-time-time pero ginagawa ko lahat. Inaral ko pang mag-edit, hindi naman ako editor. But anyway, it was fun. Masaya naman tong ginagawa ko, hindi ako naboboard. Nagbe-breakfast ako at saka at the same time lunch ko na ngayon. Ito ang pag alam kong busy ako, usually
nagbe-breakfast din ako kahit na isang toast lang or kaya bubol ako ng egg tapos coffee. Yun lang ginagawa ko. Pero pag alam kong hindi ako busy ako after this, after lunch. Marami na akong gagawin. Hanggang late na ako magtsatrabaho. Kaya naisipan ko ngayon na lang kakain para, may lakas ako until later. So anyway, masarap pala ito. Tapos hindi ko na iluluto. Di ba? Luto na siya eh. May ulam ako diyan kaya lang gusto ko tikman nito. Hindi ko pa ito natikman. Actually, I have ilan ang bottle ko nito. 4 yata. Hanggang ngayon, hindi ko pa natitikman. So, it's good. I like it. Mukhang healthy naman siya. Hindi naman siya kaalatan. Medyo, pero hindi naman natin kakainin the whole thing. Kaya okay na rin. Kasi, kumakain naman ako ng dilis eh. Yung anak ko kumakain ng dilis, kaya lang inaalis niya yung ulo. Ayun, kinakain niya yun. Tsaka tuyo. Alam niya kainin yung mga yan. Mga daing natin. Anyway, tomorrow is Thanksgiving. Yun yung pinakamahirap naming time. Yung mga okasyon na ganyan. But we have no choice but to keep going. Kaya, tomorrow, doon kami sa pamangkin namin. Pero nung bata siya, dito sila lahat. Ako lagi nag-host from grade school siya. Mula nung pinanganak ko siya. Excuse me. Hanggang sa mag-college siya. Pero ngayon, yung pamangkin ko na kasi, siya naman yung may anak. Kaya sabi, mas okay sa kanila. Tsaka, syempre, sasawa din ako. Nagsasawa din sila sa amin. Kung yun at yun, for how many years, same over and over. At least sila ngayon, mga millennials na yan, marami silang mga ideas. Ako, yung ideas ko is parang yung noon-noon pa, hindi pa nag-change. Kaya, hindi na exciting sa kanila. Kaya, nagdadala na lang akong something para may share ako. Actually, magagawa ako bukas ng Filipino spaghetti. Kasi, puro Filipino naman kami. May konti mang ibang lahi, pero hindi paisa, dalawa lang. So, doon kami mag-spend ng Thanksgiving usually. Dinner kami. Yun ang regular naming ginagawa nung andito pa yung anak ko. Kaya, okay naman. Continuous pa rin namin. Kahit masakit, kahit malungkot. Ganun talaga. But I'm so glad. I'm pretty sure marami natutuwa kasi kahit pa paano, I'm so much better than before. Although, hindi pa rin ako natutulog. Okay na lang. Normal ko ng buhay yung, antayin ko na lang until mag-retard kami. So, kaya nga in-start ko tong vlogging para yan ang gawin ko once I'm retired. Kasi kailangan pag nag-retard ka, dapat may plan ka eh. Kasi kung hindi, maboboard ka rin. Kasi, lalo na sanay kami magtrabaho dito. So, ang mangyayari niyan, syempre maboboard ka, hanapin mo ng katawan mo yung regular mong ginagawa. Kaya in-start ko to dahil ito na yung ikakareer ko after my retirement. Ito na yung napili kong gagawin ko pag nag-retire kami para ma-force kami pumunta, mag-activities, pumunta somewhere. And then, i-documentary ko na lang. Kasi, what I'm gonna do kung hindi ko ipupuwersahin ng namin, baka ang mangyari, mag-retire kami, matulog na lang kami, which is not good. Kailangan talagang mag-keep going. Kasi tingnan mo nga ako ngayon, may sciatic ka ako ngayon, pero alam niyo bakit? Kasi na-change yung aking routine.
more than 8 hours na akong sa bed, which is not good. Kaya sumasakit yung buong katawan ko. Kasi hindi maganda sa may back problem yung nakahiga ka lagi. Masama din nakaupo. Tatayo, ganun din. Kaya, kailangan switch yun. Hindi pwedeng higa-higa ka na lang. Kaya, nagsasuffer ako ngayon sa aking sciatica. Buti na nakaka-function ako because I'm trying to do my yoga. More hours ako ngayon sa yoga, morning and night. Kaya, nakaka-function ako. Kaysa mag-PT ako. Do you know how much the PT? Pag napupunta ako doon, ang copay ko is $60. Eh, minsan, depende sa doktor, kailangan twice at least a week. So, Diyos ko, mamumulubi naman ako. Parang madadagdagan lahat ng mga sakit ko kung magbabayad ako ng $60, $120 a week. So, sabi ko, hanap na lang akong YouTube. Alam niyo, napakalaking tulong nitong YouTube sa mga tao. Malaking tulong, malaking sakit na ulo sa ulo rin dahil yung mga masakit sa ulong mga nababalitaan mo, eh makikita mo lahat dito. Pero at least may choice tayo kung saan tayo maglalagay ng channel, you know. So, kung na-stress ka, change the topic, you know, change mo yung channel mo. So anyway, like I said, pinapanood ako, pinafollow akong vlogger, doktor siya, therapist siya. Si Dr. Reyes, June Reyes from New York. Sa New York siya nagpa-practice, may office siya doon. Mayaman na tong doktor na to. Kasi may office na siya, imagine that. Tapos may mga sikat siya as a vlogger. Marami siyang natutulungan matatanda. Lalo na yung mga OFW para mag-follow sa kanya at saka ang laking tulong. Imagine mo, natitipid namin na pupunta kami sa therapist, pero syempre kung worse naman, kailangan mo pa rin ng therapist, hindi pa rin natin i-ignore yun. Ako naman kasi, alam ko na, ramdam ko na yung, hindi katulad nung una ko na feel ang sciatica, hindi ko alam kung anong gagawin ko. But ngayon, alam ko na pati yung mga movement, paano ka tumayo, paano ka humiga, paano yung movement mo. So, nalilesan. Kaya lang, like I said, ang sciatica, pag andyan na yan. Parang forever na yan sa katawan mo. Eh dati isang side lang ako ngayon, dalawang side na ako. Left and right na yung sciatica ko. Kaya, kasi may lumbar problem ako. So, I'm trying to avoid the shot, kasi last time ang sinaksak sa akin epidural eh. Ngayon sabi ko, as my second shot, ayoko nang ulitin kasi parang ang mangyayari sa akin parang sa nanay ko, kasi nanay ko nagpa-shot ng tuhod niya dahil may knee problem siya. So eventually ang shot kasi, according to the doctor, sa mga expert, sabi nila sa akin, pag I keep doing that, later on mag-shrink na yung aking bone, magiging brittle na siya, and then yung mga veins ko liliit. So, magiging katulad din ako kay nanay. So, that's why I'm trying to avoid that. So, ngayon, ginagawa ko na lang, talagang consistent ngayon yung aking yoga. Kasi yung yoga ko, ang laking tulong talaga yung mag-stretching ka. The best talaga. Alam niyo maganda ito kasi marami siyang garlic. 'Di ba ang garlic good 'yun sa katawan ng tao. Tapos meron siyang olive oil like I said. So healthy naman siya. Ngayon ko lang 'to natikman. Nung una hindi ko tinitikman kasi sabi ko daing yung dilis at saka yung isa may tuyo pa eh. Kaya lang sabi ko maalat 'yun eh. Pero ngayon ang sarap pala. Lalo na sa kape ko. Kaya lang meron akong vegetable kasi bawat kain ko nilalagyan ko ng vegetable kasi
bagal na yung metabolism natin, kaya kailangan na natin ng tulong. Kailangan may fiber ka lagi. So, tsaka dapat raw para mas maano yung fiber. Kasi alam niyo naman ang gulay natin Pilipino, puros luto. Like yung mga okra, talong. You know, very very healthy naman. Kaya lang, like I said, minsan mas mabilis ang pag-digest mo kung raw yung kakainin mo like salad. Ako hindi ako mahilig sa salad, but nagsasalad lang ako to help my yung digestion ko sa pagkain ko dahil bagal nga. Ang sarap nito sa ang sarap sa dilis itong kape. Kaya parang sa Pilipinas, alam niyo pag sa Pilipinas umuwi ako, hindi naman ako makain nito. Kasi natatakaw ako dun sa mga ibang pagkain nila dun ng mga authentic. Pag andun ako, hindi ako makain. Dito naman, gutom na gutom ako sa ganito. Kaya, kasi hindi naman namin to pwedeng kainin lagi dito. Kasi mamamaho naman kami ng husto dito. Kasi hindi katulad dyan, ang lutuan dyan. Nasa labas, meron kayong dirty kitchen. Kami wala. Nandito, kulong yung bahay. Tapos, naka-AC ka. Kahit may exhaust kami, siyempre, kumakawala pa rin ng amoy yun. Kaya, talagang ina-avoid ko yun. At saka, pag maganda lang yung weather, doon ako magluluto sa may deck namin. Otherwise, hindi ako magluluto. Ako kakain yan. Kaya tuloy, nadi-deprive ako minsan. Ngayon, ito. Masarap siya. Ito ngayon yung kinakain ko. Nako, dadami yung kanin ko dito. Pag ito yung ulam ko, kaya medyo magpipigil na ako ng konti. At yung kape ko ay marami pa. Anyway, like I said, off na ako tomorrow hanggang Sunday. So hopefully may pupuntahan kami ng Friday, Saturday, and Sunday. Hopefully, depends sa mood namin, depends sa weather. But definitely, we're off. Yan ang routine namin since andito pa yung anak ko. Kasi usually pag Thanksgiving, ang agenda namin ng anak ko, yung Friday, magba-Black Friday kami. Minsan yung gabi pa lang ng Thursday, naglalakwat siya na kaming dalawa. 3. Kaya yung tatay niya, bantay namin. Tapos, minsan naman Friday early morning, ganun. Pero ngayon, no, hindi ko na ginagawa yan. Maraming nawala sa mga ginagawa ko kasi hindi na ako use. Kasi every time I go somewhere, kasama ko yung anak ko. So ngayon, hindi na ako interesado. Tsaka ang anak ko, hanggang busy kami pag ganitong Thanksgiving kasi mag-shopping talaga yun. Lalo na tsaka uwi yun kasi alam niya shopping time niya yun. Ang ginagawa ko sa kanya, binibigyan ko lang siya ng allowance niya, ng pera niya for shopping. Siya na yung siya na ang magbabudget nun. Yung bata na yun. Kaya yung anak ko, hindi yun marunong humingi ng pera. Hindi siya nangihingi ng pera. Kasi naano ko na siya na, basta pag ganyang may gathering, lagi ko siyang binibigyan ng something para siya yung bumili. Kasi, hindi ba kanya yung anak ko? Siyempre, hindi na lahat ng binibili ko gugustuhin niya. So, siyempre, bibigyan din na natin sila ng choice. Kung anong bibilihin niya. Basta ang ginagawa ko, bibigyan ko siya, pero siya na ang magbabudget. Hindi yung I want this, I want that, I want this, ganun. Hindi ko siya sinanay ng ganun para she know how to manage her financial. Kaya, alam na ng anak ko yun. Pag binigyan ko na siya noon, alam niya na kung anong gagawin niya. Kaya ganun ang trend ko sa anak ko kung andito pa siya sa mundo. Kaya napakabihib ng bata na yun. Kaya lang, siyempre, tao lang tayo.
you know, di naman perfect yung anak ko. But at least, I was able to, you know, enjoy while she was still here. So, ayun lang. Malungkot kami ngayon kasi, like I said, every holiday is hard, but okay lang. Dapat yung mga time na to, andito na yung anak ko. Pero, ganun talaga. Wala tayong magagawa. Itong buhay. Tapos, ang sad pa naman sa labas, gloomy outside. 51 degrees. So, 53 degrees na pala. Kanina 51 bago tayo mag-start. So, umiinit din ng konti. But since gloomy naman, walang sun, kaya malamig pa rin. And, hindi man ako lalabas kasi magtatrabaho ako. Pero mamayang gabi, after work, mamalingke kami para may lutuin ako tomorrow. Kasi magla-lunch din kami dito ng asawa ko for Thanksgiving. Ayusin ko na lang yung table kasi pag Thursday sarado lahat ng mga businesses dito. Kahit gusto mong kumain outside, ilan lang mga bukas. So I rather cook tomorrow and have our lunch and dinner. Doon naman kami sa dinner sa kabila. So, yun lang. So anyway, hanggang dito na lang muna. Tapos na rin ako. Mag-uugas pa ako plato bago ako mag-start at magre-ready na ako ng mga gamit ko para sa next client ko. Okay, so till next again. So anyway, comments below. Yung mga nanonood, comments lang kayo. At saka please, mag-like kayo. At saka if you can share it to your, friend is appreciated. Tsaka it's a big help for me. So once again, I would like to say thank you to everyone. Sana lagi kayong nasa maayos na kalagayan. Okay? Bukas na lang ulit yung i-video ko. Try ko. Tsaka tinatry kong ayusin tong aking content. Kasi alam ko very sloppy. Kaya lang, wala talaga akong time. Matagal na mag-edit. Lalo na minsan tapos na ako. I-check ko na lang. Meron pa rin mali. Kaya yung iba ko may mga copyright ako. Hindi ko na inuulit. Kasi wala na akong time. But anyway, till next again. Okay? Happy Thanksgiving to everyone. I see you around. See you next video. Okay, bye.